Happy morning po sa inyong lahat. Aida Gonzalez po ang makakasama nyo dito sa Embahada ng Kalusugan. Welcome po sa pinakabago na iiba at nag-iisang health and lifestyle magazine show sa bansa at sa buong Asya. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the ending. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Doc Harris, good morning. Kumusta ka na? Okay naman, partner. So another episode ng kwentuhang pangkalusugan na ating ihahatid ngayon sa ating mga tagapakinig at televiewers na rin at the same time. Tama dyan, partner. Kaya po happy, healthy morning po para sa lahat ng ating televiewers. Ito nga, partner, nasa Tagaytay tayo ngayon. Alam niyo ba, napakasarap po ng simoy ng hangin. Pero ito po ang catch, partner, no? Hindi ibig sabihin na magandang simoy ng hangin ay maganda na kagad sa ating baga. Kasi nga, kasama rito yung pabago-bago na ating panahon. Lalo na kung ang iyong resistensya ay hindi ganun kalakas, madali kang tamaan ng mga allergies, di ba? Oo. Iba't ibang karamdaman at syempre pabago-bagong panahon po ay pwede po maka-apekto sa ating baga at lalong-lalo na sa mga taong mayroong asthma. Kasi alam ko dyan, once na nagbago ang klima, is kasunod na yung sipon, yung ubo, dahil pag mahina talaga ang resistensya mo, prone ka talaga sa problema, yun ang asthma, di ba? Oo, delikado po yan. Syempre, mahirapan kang huminga, magkakaroon ka ng hingal, delikado po talaga. Ayan, para bigyan pa po kayo ng linaw hinggil po sa issue na yan, yan po ang aming topic ngayon. Pero ipapatikim muna namin sa inyo ang mga pag-uusapan namin ngayong araw na ito dito sa Embahada ng Kalusugan. 10 milyong Pinoy na ang tinamaan na ng asthma o hika sa bansa, pinag-iingat dahil sa papalit-palit na panahon na mapanganib sa kalusugan. Ipapakilala ang Miracle Drops Tanggal Hika na pampalakas din raw ng baga. Fantastic turmeric na mabisang anti-cancer, anti-ubo. Ibabandera ang paggawa sa Gulay in the City segment. Gawing bisyo ang iba't ibang ehersisyo na pampalakas raw ng baga. Yan ang ituturo sa atin sa Mobile Doc segment. Para sa ating wellness tambayan, iba't ibang klaseng natural na sangkap, lulutuin at ipapatikim sa atin ng Kusina Clinic Doctor. At sa ating That's My Idol, isang Pinoy formulator inventor na nakatuklas raw ng matinding enzymes mula sa korona ng pinya ang ating paparangalan sa ating That's My Idol. Ang lahat ng yan ibibida isa-isa ngayon na dito sa Health TV Embassy! Ayan, simulan na po natin ang talakayan. Doc Harris, alam mo, ang hirap pala ng isang tao, o lalo na ng isang bata, na merong asthma. Kasi yung hitsura nila, ang hirap pala huminga, ubo ng ubo, parang gano'n. At saka partner, nakakatakot dito. Pag nakita nyo na yung bata na talaga namang namimilipit. At saka alam mo yung partner, pag ginawa ka yung dibdib nila dahil naninikit nga po yung kanilang dibdib, hindi makahinga, hinihingal po, talaga namang turot yun sa dibdib partner eh. Oo, lalo na ng isang nanay, tsaka lalo na kung talagang bata pa, yung may asthma. Ang problema nito, di ba, parang kung kailan ka bata, doon ito umaatake. At saka partner, problema pa nito, hindi mo alam kung kailan ka atakihin. Okay. Kumbaga, yes, naalala ko na kasi parang, di ba yun nga, yung environment pag nabago, yun naaatake yun. Tapos di ba kahit pati yata yung alikabok? Tama, yun maraming mga nagtitrigger din. allergens natin. Yes, okay. Para po mas palalimin pa ang talakayan hinggil po sa asthma, at inimbitahan po natin si Dr. Jedel Rosario, ang Chief Fellow Pediatric Pulmonologist ng Philippine Children's Medical Center, at nasa kabilang linya na siya ngayon. Good morning, happy healthy morning sa'yo, Doc. Good healthy morning din, Aida, at sa lahat ng nanonood ng Health TV Embassy. Ano po ba ang hika o itong asthma? Ano ba yung mga symptoms na dapat tandaan kung meron na talagang asthma yung isang tao, lalo na ang isang bata? Ito naman partner, no, gusto natin malaman sa isang bata talaga kasi pwede pang matanda, pwede pang bata. Kung pare-pareho ba yung mga sasing symptoms, Dok, paano natin malalaman kung yung bata talaga is prone o meron talaga siyang isang hika? Ano ba yung mga signs and symptoms na pwede nating makita nang sa
yung maagapan natin, partner? Okay, ang asthma ay isang sakit kung saan namamaga ang daanan ng hangin. So kung ang mga simptomas ang tatanungin, pag ang bata may asthma, usually makikitaan mo na nag-uubo, syempre mariringgan din ng wheezing na tinatawag natin. Meron silang hingal o merong paninikip ng dibdib. So itong mga simptomas na ito ay dala nga ng namamaga talaga yung daanan ng hangin nila. Ang asthma ay hindi nakakahawang sakit. Pero ang mga nagtitrigger o nagbibigay ng mga simptomas ng asthma na tinatawag natin ay yung mga tinatawag nating allergens or triggers or irritants, allergens or irritants, na kung saan pag na-expose ang mga bata sa mga ito, nagkakaroon sila ng simptomas ng asthma. At syempre po na pag nalaman na po natin yung mga signs and symptoms, ano naman po yung medication po, Doc, at dapat gawin para maiwasan nga po itong sinasabi natin pagsumpong ng asthma? Ang pag-treat ng asthma ay kung tutuusin, kung cooperative ang caregiver at yung pasyente mismo, napakadaling treat ng asthma. Yung mga simptomas niya, madaling i-control ang asthma. May tinatawag tayong asthma control. So, yun ang talagang dapat na goal ng isang doktor ay makontrol natin yung hika ng bata. And paano natin gagawin yon? Nagbibigay tayo ng mga controller medications. Ngayon, hindi naman lahat ng pasyente na mga batang may hika ay dapat naka-controller medications in the form of yung inhaled corticosteroids na tinatawag natin. Pero kung ang mga simptomas ay persistent, dapat minamaintain na natin sila sa controller medications in the form nga of the inhaled corticosteroids. Very important, parang dito sa PCMC, masyado kaming particular sa mga pasyente namin na dapat meron silang diary ng mga simptomas nila. Importante sa amin yun kasi doon namin nakikita kung nakokontrol natin yung simptomas ng asthma. Sa notebook nila, nakikita namin kung gaano sila kadalas ubuhin. Meron ba tayong ibang sakit na kailangang i-consider din na baka nakakapagpa-atake sa kanila ng hika? Kunyari, allergic rhinitis o kaya may mga viral infections na pwedeng mag-trigger ng mga atake ng hika. Napakadaling gamutin pag cooperative ang nanay at ang pasyente. At dito, ang goal din namin as pediatric pulmonologist ay maging normal ang pamumuhay ng isang batang may hika. Na kahit may hika siya, kayang-kaya niyang gawin ang mga activities na ginagawa ng isang normal na bata na walang hika. At hindi dapat natin sila nililimitahan. But ang goal natin doon is talagang to control yung symptoms nila. Maraming salamat po, Dr. Jed Del Rosario. Ayan, maliwanag na po ha. Nalaman na natin kung ano yung mga signs and symptoms at ano yung pwede nating gawin para kung sumpungin man ng asthma ang isang bata, kung ano yung first aid na Tsaka gagawin. kung paano rin makaiwas, partner, di ba? Siyempre po, hindi natin gusto makita na nangingitim, namimilipit yung mga bata na yan. Kaya po, lagi niyo pong tatandaan yung mga diniscuss na ni Doc J. Ayan. Ito naman po ang good news. Pampatanggal ng plema. Wow! Oo. Pwedeng makabawas ng pag-ubo. Bata, matanda ba yan, partner? Yes, pwede kahit anong age mo. Miracle Drops ito. Wow! So, pampalakas daw po ng bagay. Kung ano po yan, ibibida po namin yan sa pagbabalik po ng Health TV Embassy! Gagaling ka na, gagaling na tayo sa LTV Embassy, tuturuan nila tayo.